Eto kabayan na shoutout sa lumaki sa probinsya dyan. Nung araw 80s, alam nyo kadalasan sinasaan na to. Paan ng manok. O diba sinasabi ng magulang natin sa atin, oh wag kang kumain ng paan ng manok kasi papangit yung sulat mo. Yan ang kadalasan natin naririnig sa magulang natin. Pero alam nyo ba ang katotohanan sa pagsasabi nila ng ganyan? Okay, sa amin kasi, lumaki kami na yung isang manok, may mga parte-parte yan. Bawat membro ng pamilya. Okay? Shout out po sa nakaranas. Pero kung hindi ka nakaranas niyan, skip mo na tong video na to. Kaya po sinasabi sa atin ng ating magulang na bawal sa atin ang paa ng manok. Alam nyo kung bakit? Ang rason lang po nila dyan is dalawang parte ng manok ang para sa kanila. Paa, leeg at ulo. Yan lang ang sa kanila. Kaya sinasabihan kayo na bawal sa inyo to kasi sa kanila yan. Ganyan tayo kamahal ng ating mga magulang, ha? Akin lang kabayan, ha? Siyempre napagtanto ko. Akala siguro nila hindi namin alam. Okay? Na kaya itinatabi ito para sa kanila yan. Okay? Para sa nanay mo at tatay mo. Ngayon kung ikaw, kaya ko sinasabi sa inyo ito, kung kayo naman mga anak na kaluwag-luwag ngayon sa panahon na to, ngayon naman ay yung time na para bumawi tayo. Na hindi na lang yung part nitong paa, leeg at ulo ang share ng ating mga magulang. Deep inside my heart, kabayan, totoo po yan. Maraming nagsasabi dyan, obligasyon ba o responsibilidad ang magulang? Kabayan, okay, bilang isang anak, ikaw na lang ang magkusa. Regardless kung lagi mong napapanood dyan sa social media na sinasabi na responsibilidad ba ng anak ang magulang? Diyos ko, lahat yan pertaining sa nanay. Sa magulang na sa'yo na anak, ikaw naman, hindi ka naman inoobliga. Nasa'yo na lang yan bilang isang anak kabayan. Ha? Tumulong ka naman sa magulang mo. Ha? Ito ha, example lang. Ikaw, maganda yung buhay mo na anak. Ikaw ba'y natutuwa na nakikita mo yung magulang mo na nagkakandahirap? Sige nga. Ngayon mo sabihin sa akin na responsibilidad mo ba yung magulang mo sa katayuan na umokay naman ang kalagayan mo. Bakit? Dahil sa kanila. Isipin mo na lang yung 9 na buwan na daladala ka ng nanay mo at inalagaan ka dyan. Siya ang nagturo sa iyo kung paano magsumubo, maglakad. Isipin mo na lang yan. Utang na loob. Yung nabigyan ka ng magandang buhay. Magandang hininga dito sa mundong ito. Kaya wag mong pag-isip-isipan yan kung yan ba ay responsibilidad mo o obligasyon. Hanggat may kakayanan ka na tumulong sa magulang mo, go. Dapat na mas pinapahalagan mo ang mga magulang mo dahil sa kahinaan nila kalakasan nating mga anak. Hanggat kaya pa nilang sumubo, ngumuya, maglakad, ibigay mo ang gusto. Kung may kakayahan ka lang din naman sa araw na ito. Kasi, guys, alam niyo sa totoo lang, kapag ikaw asikaso sa magulang mo, iginagalang mo, binibigyan mo ng respeto ang magulang mo, yung Diyos magtataas sa'yo ng mga blessings, magbibigay sa'yo ng mga pagpapala. Tandaan mo yan, ang gaan-gaan ng buhay kabayan, ha? Kaya alagaan mo yung magulang mo, ha? Nag-umpisa lang tayo sa paa ng manok, pero totoo yan kabayan. Mahalin natin sila hanggat sa ating makakaya. Kailan mo ipadamay ang pagmamahal mo? Kapag nakahimlay na? Walang magagawa yung iyak mo, yung luha mo. Ha? Kapag yung nanay mo hindi na yan nakakapagsalita. Hindi na masasabi ko ano yung nasa damdamin niya. Kaya pala, pahalagahan niyo yung magulang niyo, ha? Walang silbi yan, yung mga flowers, food. Hindi na niya naririnig yan. Kaya ngayon hanggat maaari na nakakarinig pa siya, nakakapagsalita, nakakadama pa siya ng pakiramdam ng sinasabi nyo at pinapadama nyo, ibuhos nyo na ang pagmamahal at pagrespeto sa magulang nyo. Para sa kanila ang paa at ulo, leeg, pero yung mga laman, mga masel-masel dyan sa mga anak, yan na lang ang isipin mo. Kaya ako kasi nabuhay sa ganyan namulat sa ganyan Okay? Kaya ang ginagawa namin ngayon, sinusuklian lang namin yung mga magagandang ginawa ng magulang namin sa amin para mapalaki kami ng maayos. Okay? God bless everyone. Bye-bye.